Hanggang saan nga ba ang kaya mong ibigay para sa pag-ibig? Sapat nga ba ang buhay bilang kabayaran para ipaglaban mo ang iyong minamahal? Ang kwento po na ating tatalakayin ngayon ay nangyari sa bayan ng Rizal. Samahan niyo po akong balikan ang masakit na sinapit ng grade 11 student na kinilalang si Ronald John Delgado. Ano nga ba ang misteryo sa masakit na naging kamatayan ng binatilyo na ang tanging naging pagkakasala ay ang umibig? Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. October 29, 2023, nang huling makitang buhay ang 16 anyos na grade 11 student na si Ronald John Delgado o mas kilala sa tawag na Ron. Ayon sa kanyang pamilya, ay nagpaalam ito na may gagawing school project kasama ang nobya. Ayon sa ina ni Ron, ay hiniram pa nito ang kanyang cellphone at sinabing saglit lamang siya at hindi magtatagal. Hiniram pa nga niya yung cellphone ko, tapos sabi niya saglit lang daw po siya. Ngunit lumipas ang oras, hanggang sa unti-unti nang lamunin ng dilim ang paligid at sumikat ang araw kinabukasan ay walang Ronald na umuwi sa kanilang bahay. At kataka-taka pa nang makatanggap sila ng isang message mula dito na nagsasabing wag na umano siyang hanapin dahil umalis na siya kasama ang nobya. Ang nag-aalalang mga magulang at mga kapatid ay nagsimulang hanapin ang binatilyo. Tinawagan nila ang cellphone nito ngunit hindi na ito matawagan. Tawagan yung cellphone, hindi na nagre-ring, out of coverage area na po. Sa paghahanap sa nawawalang si Ron, ay isang masakit na balita ang nakarating sa pamilya. Ayon sa kapulisan ng Montalban, Rizal, isang barangay tanod na nagngangalang Elmer Mikin Pecson ang lumapit sa kanilang tanggapan noong umaga ng October 30, 2023 tungkol sa wala ng buhay na katawan na nakita nito sa masukal na bahagi ng kalsada sa Sitio Kalumpit, Barangay Macabud, Rodriguez, Rizal. Nang magtungo doon ang mga investigador, ay dinatnan nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Nakatali ang mga kamay at bakas sa itsura nito ang dinanas na paghihirap dahil sa mga sugat at pasa na tinamo nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang biktima ay personal na kinilala ng nakatatanda nitong kapatid at agad na dinala ang katawan sa Valencia Funeral Service para sumailalim sa medico-legal na procedure. Base sa death certificate ni Ron, ay namatay ito sanhi ng asphyxia by strangulation o pagkawala ng hininga dahil sa pagkakasakal. Maliban dito, ay nakitaan din ito ng napakaraming mga namuong dugo o pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, lalo na nga ang kanyang mukha. Sinyales na ito ay nakaranas ng pagpapahirap at pinagtulungang bugbugin hanggang sa ito ay malagutan ng hininga. Sa ginawang follow-up operation ng mga pulis ay napag-alaman nila na ang huling tao na kasama ni Ron noong gabi ng October 29, 2023 ay ang nobya at classmate nito. Kaya naman kasama ang ina at miyembro ng Rizal PNP ay nagtungo sila sa bahay kung saan nakatira ang pamilya ng girlfriend ni Ron. Subalit nakalak na ang bahay at hindi na nila dinatnan ang mga pakay. Yung operation ay pinunta namin sa bahay, subalit umalis na po sila sa kanilang tahanan. Sarado na po yung bahay nila, nakalak na po. 3 pamilya sila na nakapadlock na. Wala na. Sa kanilang naging panayam sa landlady ng pamilya, ay positibo nitong sinabi na huli niyang nakita ang biktima na buhay na pumasok sa loob ng paupahang bahay. Nakita niya rin na umalis ang membro ng pamilya dala-dala ang kanilang mga gamit at tila ba nagmamadali. Maliban dito, ay tinawagan din siya ng 2 sa mga membro ng pamilya at sinabing burahin ang kuha ng mga CCTV sa loob ng compound. Dahil dito ay nagkaroon ng hinala ang mga pulis na may kinalaman ng pamilya sa sinapit ng biktima. Maliban sa landlady, ay ilang mga kamag-aral at kaibigan ni Ron at ng girlfriend nito ang nagbigay ng salaysay sa mga pulis.
Ayon sa ilang witnesses, ay tutol ang pamilya ng babae sa relasyon ng dalawa. Dahil na rin umano sa pagkakaiba ng relihiyon at paniniwala. Ang babae umano ay matagal nang ipinagkasundo ng mga magulang at hinihintay na lamang nang umabot ito sa tamang edad para ito'y ipakasal. Yung babae daw po kasi is naka-arrange marriage na. Parang edad na lang ho ng babae para maibigay na siya dun sa ipapakasal. Subalit sa kabila nito ay nanaig ang pagmamahala ng dalawa at kahit pa nga tutol ang pamilya ng babae ay palihim silang nagkikita at tinuloy ang kanilang pagmamahalan. Ilang mga messages ang pinakita ng mga ito sa mga pulis kung saan ay nagawa pang makapagpadala ng messages ng dalaga sa mga kaibigan noong gabi ng October 29, 2023. Ayon sa messages, ay nahuli sila ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at natatakot umano siya na baka saktan ng mga ito ang nobyo. Nakiusap siya sa mga kaibigan na sunduin si Ron sa kanilang bahay. Iyon na ang huling mensahe na kanilang natanggap at nagulat na lamang sila nang mabalitaan na natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Ron kinabukasan. Sa mga nakalap na impormasyon ay nakakita ng motibo ang mga pulis sa pamamaslang at ito ay ang pagnanais ng pamilya ng dalaga na paghiwalayin ang dalawa. November 15, 2023, gamit ang mga nakalap na circumstantial evidence, ay formal lang sinampahan ng kasong pagpatay ang 7 miyembro ng pamilya ng girlfriend ni Ron sa prosecutor's office ng Rizal. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng mga opisyal na pangalan ng mga persons of interest ang Rizal PNP dahil nga sa wala pang linaw ang kaso at nais nilang makasiguro na sapat na ang mga ebidensya na kanilang nakarap para idiin ang mga suspect. Meron tayong isang pamilya na sasampa ng demanda. Kung maaari po, hindi muna namin babanggitin po sila mga pangalan nila. Kami po ay nananawagan na kung maaari po sana ay sumuko na po kayo sa mga otoridad nang sa ganun po ay mabigyan linaw po ang pangyayari ang pagkamatay po ng isang batang biktima. Sa kasalukuyan ay pinaghahanap pa rin ng pamilya maging ang nobya ng biktima na naglahong parang bula matapos na matagpuan ang wala ng buhay nitong katawan. Nanawagan naman ang pamilya na sana ay sumuko na ang mga suspect at hiniling nila sa nobya nito na kung mahal niya ang nobyo ay magpakita na ito para malinawan na ang lahat sa kung ano nga ba ang nangyari noong gabi ng October 29, 2023. Kung mahal mo talaga yung kapatid ko, please, sabihin mo na yung totoo. Hindi naman kami magagalit eh. Magpakita ka lang. Gusto lang talaga namin ng hustisya. Walang ibang ninais ang pamilya kundi ang mabigyan ng hustisya ang masakit na sinapit ni Ron na ang tanging naging kasalanan ay ang magmahal. Sadyang hindi makatarungan at hindi katanggap-tanggap ang naging kamatayan nito. Malayo pa sana ang mararating ng isang 16 anyos na binatilyo. Sapat bang kaparusahan ang kamatayan dahil sa hindi nito nagawang iwan ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso? Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Na po ay samahan niyo po akong muli sa mga susunod pa nating episodes. Thank you so much po and see you on my next video.